Okay, so hello po ulit, ma'am and sir. So ngayon naman po, proceed po tayo ngayon sa payment naman po. Yung kanina is reimbursement po yun, yung unang video po natin. So same lang po sa reimbursement, mag-start po tayo dun sa Google link, which is itong Google form. Check lang po natin ito. And then, select po tayo ng province, but this time, for the example po, gamitin naman po natin ngayon ang Isabela. So, next lang po natin. And then, same po, magkiklik po tayo ng stations dito. So, makikita nyo po, same po sa Cagayan, lalabas na po lahat ng stations po ng Isabela dyan. So, in this example po, gamitin po natin ang Quirino Fire Station. And then, next po tayo. So, sa type of transaction na po tayo, same po, ulitin ko po ang payment at reimbursement, magkaiba po. So, kapag payment, ibig sabihin, hindi nyo po bayad. At pag reimbursement naman po, bayad nyo na at binabawi nyo sa amin yung pinambayad po ninyo. So, for this example po, payment po tayo. So, payment, ipapabayad ko sa region ang, proceed po tayo sa kind of expense. Usually po, ang ginagamit po natin as payment is yung registration and emission, insurance, mga ganun po. So, for this example, gamitin po natin ang registration. So, select lang po natin yan. And then, sa baba po niya ay period covered. Dito po sa period covered, ilagay nyo lang po yung usual na nilalagay nyo po sa voucher. So, pwede pong range po siya, katulad nito, January 15 to February 14, or year, kung ano po yung usual na ginagamit po ninyo. So, for example, gagamitin ko is exact range po ng date. So, exact coverage ng registration. So, January 15, for example, to January 15, 2024 to January 15, 2025. So, ayan po. And then, next po tayo. Dito po kay payee, office or station or address, magkakasama po sila. So, itong office or station at address is si payee po yung tinutukoy niya. So, kung for example, ang payee natin ay si Land Transportation Office. So, for example, sa Tugigaraw po siya. So, LTO, Tugigaraw City. Okay, kaya. Ayan po. So, next po, proceed po tayo ngayon sa particulars. Sa particulars naman po, since payment po tayo, ang magiging basis po natin is ito. So, pwede nyo po yung i-copy-paste, pero i-edit nyo po yung laman niya, or pwede pong mano-mano, or basta ilagay nyo lang po yung usual po na nilalagay yung particulars kapag registration or kapag nagpapabayad po kayo. So, for example po is payment of registration and emission of, for sample purposes po ito, i-follow nyo po kung ano po yung nilalagay nyo usually sa voucher po ng registration and emission. Payment of registration and emission of Hino 500 fire truck of Quirino Fire Station for the period covered January 15, 2024 to January 15, 2025 po. In the amount of, okay, so next po tayo. Again po, kung ano po yung usual na nilalagay nyo, yun po yung ilagay nyo dito sa particular. Sample po lang itong mga ito. So, amount po tayo. So, for example, 1,234. Pero nakita niyo po, nag-error po siya, which says incorrect input po. Dahil po ito, meron po symbol. So, dito po sa amount and bank account number, hindi po sila tumatanggap ng symbol, comma or dash, hindi po pwede. So, itanggalin lang po natin yan. So, ayan, okay na po siya, wala na yung red niya. And then, proceed po tayo ngayon sa bank account number. Again po,
itong bank account number po ay bank account number ni payee. So, kung sino po yung nilagay po natin dito, siya po yung account number na ilalagay natin sa baba. So, dapat account number po ni payee. So, for example, ang account number po ni payee ay 334455. Ayan. And then, click lang po natin ulit ang submit. Okay po. Once okay na po yan, proceed na po tayo ngayon sa Google Sheet po ulit ng per station. So, since Kirino po yung naging example natin kanina, kiklik lang po natin siya. And then, ayan po. Nag-pop na po siya. Ito po yung in-input po natin kanina. So, with reference code po siya na system generated na unique na 0030. And makikita niyo po dyan yung date kung kailan in-input, type of transaction, kind of expense, payee natin kanina, yung amount, account number, at saka yung period covered po niya. Again, dito nyo po mamamonitor kung bayad na po siya o hindi. So, once na gusto po ninyong tingnan kung ano na po yung mga pumasok na payments sa inyo, itong sheet lang po na ito ang i-open nyo and i-update po ng region yung status ng mga papel ninyo. Once po na nakalagay na po dyan, na processed or paid na po siya, bayad na po siya. So, ito lang po yung titignan nyo. Hindi nyo na po kailangan magtanong. Makikita nyo na po dito kung bayad na o hindi pa po. So, next po tayo. Again, tatandaan natin yung reference code which is 0030. Same lang po, may filter din po tayo dito. So, next po tayo, proceed po tayo dito sa to print. And then, ilalagay lang po natin ulit yung reference code manually. So, 0030. Ayan po. So, nagpakita na yung in-input natin na registration and emission. So, same po, palitan po natin yung mga signatories dito sa baba. And then, pag napalitan na po siya, pindot lang po natin itong print obligation request or print disbursement voucher. So, ito po, example po nito is yung pag first time po ninyong i-access yung sheet po, lalabas po talaga itong authorization required. So, ang gagawin lang po natin dyan, i-click po natin yung OK. Ibig sabihin lang po kasi nun, ma'am and sir, is kailangan ninyong i-allow yung account ninyo sa Gmail na napaganahin po yung formula na ginamit dito ni Sir Jerome. So, ipipindot lang po natin kung anong email yung usual na ginagamit natin para pag-fill out dito. So, pindot lang po natin yan. And then, lalabas po yan. Ipipindot lang po natin si advanced. And then, dito po tayo sa pinakababa, which is yung go to untitled project and save. Pindot lang po natin yan. And then, sa pinakababa po ulit, pipindot lang natin yung allow. So, okay na po siya. Nag-direct na po siya sa ORS. Ulitin po natin. Once na pinindot na natin to, hindi na po siya mag-error ng ganon. So, try po natin pindutin ulit. Okay na po siya. Lumabas na po siya. Kailangan nyo lang pong i-authorize yung formula po. So, ayan na po ang ating ORS. So, ayan po. Pagka-pindot po natin ng ORS, magpapakita na po ito. And then, kung ano po ulit yung in-input natin doon, siya rin po yung magpapakita dito. So, LTO, Tuguegarao City, Cagayan. At yung particulars po natin, yung amount. Signatories po natin. And then, sa baba po ulit, makikita natin yung reference code po niya. Okay, so balik po tayo ulit sa DV naman po. So, ganun din po. Print DV. Magpapakita po ulit. Same po kung ano po yung in-input natin. Siya po lahat-lahat ng magpapakita dyan. So, paano po once na nagkamali po? Once po na nagkamali po kayo ng input at kailangan nyo pong baguhin or ipa-delete, kailangan po natin mag-letter sa regional office po. So, again po, piprint nyo lang po ito and then i-attach po yung necessary attachments, pirma, and then submit po kay OPFD and then si OPFD sasubmit po kay regional office and then after po that, ma'am and sir, dito lang po kayo pupunta para po malaman, once na submitted na yung voucher ninyo,
para malalaman po ninyo kung bayad na o hindi, ito lang po yung i-visit nyo po na page. So, dito lang po kayo mag-aantay kung bayad na o hindi pa po yung submitted voucher ninyo. So, yun lang po for payment. Usually, pareho lang din naman po siya sa reimbursement. So, thank you po.